Ang digmaan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa Ukraine ay nagngangalit na ng mahigit 3 taon. Mula pa sa simula, malinaw na bahagi ng estratehiya ni Putin ang magpadala ng napakaraming tangke sa Ukraine para malunod sa dami ang kanyang kalaban. Hindi kasing epektibo ang estratehiyang iyon gaya ng inaasahan ni Putin. Maraming paraan ang Ukraine para labanan ang mga tangke, lalo na ngayon na patuloy na lumalakas ang kanilang hukbo ng mga drone. Ngunit ang NATO at lalo na ang Alemanya ay binabantayan ang mga taktika ni Putin. Ngayon, naghahanda na ang Alemanya na labanan ang apoy ng apoy. Ang hakbang na ito ay magpapahintulot sa Alemanya na durugin ang Rusya kapag nagpadala si Putin ng mga tangke sa Europa. Ano ang hakbang na iyon? Naghahanda ang Alemanya na gumawa ng 3,000 at 500 tangke at mga armored na sasakyan para sa sarili nito. Ayon iyan sa Bloomberg, na nag-ulat noong Hulyo 4 na ang mga taong pamilyar sa sandatahang lakas ng Alemanya ay nagsabing nagpaplano ang bansa na bumili ng humigit kumulang 1,000 pangunahing tangke ng labanan at hanggang 2,000 at 500 na mga armored fighting vehicle. Isinasagawa ito ng Alemanya kasama ang NATO bilang paghahanda sa posibleng pananakop sa isang miyembrong bansa marahil sa Baltic States sa hinaharap. Iniisip ng Alemanya na malapit nang mangyari ang pananakop. Noong Hunyo, sinabi ng punong tagapagtanggol ng bansa na si Karsten Breuer sa British Broadcasting Corporation na may napakabigat na banta ang NATO mula sa Russia. Isang uri ng banta na hindi pa nakita sa 4 na dekada ng paglilingkod sa militar. May intensyon at may pag-iipon ng mga armas, sabi ni Breuer, bago siya magbigay ng matinding babala na maaaring umatake ang Russia sa isang bansa ng NATO bago matapos ang dekada. Ito ang sinusuri ng mga analyst sa 2029, sabi ni Breuer. Dapat tayong maghanda para sa 2029. Kung tatanungin mo ako ngayon, di ako siguradong hindi ito mangyayari bago ang 2029. Sasabihin ko, hindi ito sigurado. Dapat tayo'y handang lumaban anumang oras. Ayon sa mga hindi pinangalanang source na nakausap ng Bloomberg, mangangailangan ng napakalaking pondo na 29 bilyon para sa pagbiliing ito. Iminumungkay rin ito na may layunin. Hiniling ng NATO sa Alemanya na maglaan ng 7 combat brigade sa loob ng susunod na 10 taon na malamang ay magsisilbi sa mga pangunahing rehiyon sa hangganan upang magsilbing panakot kay Putin. Habang pinag-iisipan ng leader ng Russia kung aling bansa ang susunod na sasakupin, nangangailangan ang mga brigada ng humigit kumulang 3,000 at 500 tangke at armored na sasakyan para sa trabaho. Inilahad ng mga source ng Bloomberg ang mga bibilhin ng Alemanya gamit ang 29 bilyon nito. Sa usapin ng mga tangke, plano nitong bumili ng humigit kumulang 1,000 Leopard 2. Ang Leopard 2 ay isa sa pinakakahangahangang tangke sa Europa at perpektong nakaposisyon upang magsilbing direktang panlaban sa karamihan ng mga pangunahing tangke ng labanan na inilalabas ni Putin sa Ukraine. Ang unang bersyon ng Leopard 2 ay ginawa noong 1,000 ayon sa Army Technology at dumaan na ito sa ilang pagbabago at pag-upgrade mula noon. Ang pinakabagong upgrade dito at malamang na ito rin ang bersyon ng Leopard 2 na bibilhin ng Alemanya ay ang A-7 Plus na pangunahing tangke ng labanan. Gawa ng Krauss-Maffei-Wegmann o Krauss-Maffei-Wegmann, ang A-7 Plus ay tumitimbang ng mahigit 100 at 48,000 libra, halos 3-6 na talampakan ang haba at kayang tumakbo sa bilis na halos 45 milya kada oras sa iba't ibang uri ng lupa. Mas pinabuti ito kumpara sa Leopard 2 ayon sa Army Technology dahil nagdadagdag ito ng digitized na teknolohiya sa tangke at dinisenyo gamit ang isang multifunctional na konsepto para sa gumagamit. Inaasahang magpapabuti iyan sa pagpapanatili. Halimbawa nito ay makikita sa tore at chassis ng tangke na pareho namang nilagyan ng cooling systems para matiyak na mababawasan ang pagkasira ng tangke dahil sa sobrang init. Bagong air conditioning at high-performance na power supply systems din ang inilagay sa tangke. Kaya ang A-7 Plus ay isa sa pinakamodernong tangke na kayang gamitin ng Alemanya. Malakas din itong tumama, sobrang lakas. Ang Leopard 2 A-7 Plus ay nilagyan ng Fernbejenbar Leichte Waffenstation, 200 modular remote control light weapon system
na nagbibigay dito ng kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa iba't ibang uri ng target. Bukod pa sa pagiging nakakatakot na puwersang pandigma, pinapayagan ng sistemang iyon ang tangke na automatikong matukoy ang parehong kakampi at kalabang sasakyan na papalapit, at ang tore nito ay may anggulo ng elevation na bumababa hanggang -15 degrees at umaakyat hanggang 70 degrees. Bawat A7 Plus ay may kasamang 100 at 20 mm L55/L44 smoothbore na kanyon na kayang magpaputok ng standard na bala ng NATO. Pero kung kailangan ng tangke ng mas matinding lakas ng putok, kaya ring magpaputok ng programmable na 100 at 20 mm high explosive na bala, ang kanyon na iyon na kayang wasakin ang target. Isang integrated na 762 mm na machine gun na kontrolado ng gunner ang dagdag sa offensive lineup ng tangke. Dagdag pa, maaari itong lagyan ng alinman sa 0.5 caliber na machine gun o 40 mm grenade launcher depende sa layunin ng misyon. Para sa depensa, ang A7 Plus ay may smoke grenade launcher sa magkabilang gilid ng weapon station nito na magagamit ng mga operator para itago ang posisyon ng tangke. Ang tangke ay may kasamang modular protection kit na idinisenyo upang protektahan ito laban sa mga mina, anti-tank missile, rocket-propelled grenade, at mga improvised explosive device. Maari ring lagyan ang A7 Plus ng mine plow dozer, blade, o mine roller na lahat ay maaaring gamitin upang alisin ang mga mina o iba pang hadlang na inilagay sa daraanan nito upang pabagalin ito. Isa itong napakalakas na tangke at maaring naghahanda ang Alemanya na bumili ng 1,000 nito. Tungkol naman sa 2,000 at 500 na mga armored na sasakyan na magiging bahagi ng pagbili ayon sa Bloomberg. Lahat ng mga ito ay magiging GTK boxes. Kasing impressive din ang mga iyon gaya ng Leopard 2 A7 Plus sa sarili nilang paraan. Isang 8x8 multi-role na wheeled armored vehicle. Ang Boxer ay may mga version na Armored Personnel Carrier o Armored Personnel Carrier at Infantry Fighting Vehicle or Infantry Fighting Vehicle ayon sa Army Recognition. Ang version ng Armored Personnel Carrier ang siyang may pinakamalakas na tama. Ayon sa parehong sanggunian, ang Boxer Armored Personnel Carrier ay nilagyan ng remote weapon station na maaaring may 12 tuldok, 7mm machine gun o 40mm grenade launcher. Kaya hindi ito kasing lakas ng tama ng Leopard 2 A7 Plus. Pero hindi naman talaga iyon ang layunin nito. Ang Boxer ay mas itinuturing na support vehicle, lalo na sa opensibang bahagi. Kahit na maaari pa ring i-configure ang weapon system nito, depende sa pangangailangan ng misyon. Mas mababa pa sa 1 oras ang kailangan para palitan ang machine gun ng grenade launcher at kabaliktaran. Mas kahanga-hanga ang napakagandang mobility ng sasakyan. Ang 8V1 Shamsham TE 20 diesel engine nito ay nagbibigay daan para maabot ang bilis na 65 milya bawat oras sa distansyang humigit kumulang 621 milya ayon sa Army Recognition. Nakakamit ang ganitong performance kahit sa magaspang na lupain at sa ilalim ng matinding kondisyon ng kapaligiran. Ang bakal at ceramic na armor ng Boxer ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pampasabog. At may option din ang Alemanya na lagyan ito ng mga aktibong proteksyon na sistema at reactive armor. Sa madaling salita, modular ang depensa ng sasakyan at maaaring iakma depende sa misyon nito, katulad ng sistema ng armas nito. Pagdating sa crew, kayang magsakay ng Boxer ng mula 3 hanggang 11 katao. Muli, depende kung ito ba ay armored personnel carrier o infantry fighting vehicle na variant. Madaling makipagsabayan ng 2 sasakyang ito sa halos anumang kayang dalhin ng Russia. At balak bumili ng Germany ng 3,500 nito. Pero ang mahalagang salita dito ay balak pa lang. Ang isang dapat tandaan sa ulat na ito, gaya ng binanggit ng Bloomberg at ng Kiev Independent, ay hindi pa opisyal na nagdedesisyon ang Germany. Tinanong ng Bloomberg ang tagapagsalita ng German Defense Ministry tungkol sa posibleng pagdagdag ng bilang ng mga sasakyan, ngunit tumanggi itong magkomento. Tungkol naman sa Kiev Independent, sinabi nito na ang huling bilang at presyo ay pinag-uusapan pa rin. Maaaring magbago ang gagastusin ng Germany at bilang ng mga sasakyang makukuha nila.
Gayunpaman, kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon, umaaksyon na ang buong mundo. Ayon sa Bloomberg, tumaas ng hanggang 37% ang shares ng German defense manufacturer na Rheinmetall matapos lumabas ang balita tungkol sa plano ng Germany. Ipinapahiwatig nito na ang mga nakakaalam sa financial circles ng Germany ay naniniwalang may opisyal na anunsyo na darating at gusto nilang mauna bago tuluyang tumaas ang presyo ng shares ng Rheinmetall. At may dagdag pa. Bukod sa 3,500 sasakyan na ito, naghahanda rin ang Germany na bumili ng hanggang 1,000 Patria armored modular vehicles gawa sa Finland. Ang mga sasakyang ito ay nakalaan para palitan ang Fuchs AFVs sa militar ng Germany, na tumatanda na at hindi na magiging epektibo sa mga susunod na digmaan. Sabi ng Nordic Defense Review, nakuha na ng Germany ang pahintulot para sa pagbiling ito. Ang Patria, na gumawa at nagpangalan sa sasakyan, ay magsisimulang mag-deliver ng una sa 1,000 units sa 2025. Mas maliit ng kaunti ang Patriot kumpara sa mga kahon na balak bilhin ng Germany dahil isa itong 6x6 na sasakyan. Gayunpaman, kung sakaling matuloy ang parehong kasunduan, aabot sa 4,500 ang bilang ng mga bagong sasakyang militar ng Germany na ide-deliver sa mga susunod na taon. Mangangatog sa takot si Putin at dapat lang naman. Ang tanging dahilan ng mga pagbili ng Germany ay ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine noong Pebrero 2022. Ang desisyong iyon ang nagtulak sa Germany na muling baguhin ang sarili bilang isang bansang militar. Ang 29 na bilyong pamumuhunan ng bansa sa mga tangke at armored na sasakyan ay kasunod ng pangako noong Hunyo na itaas ang gastos sa depensa sa 35% ng gross domestic product. Pagsapit ng 2029, ayon sa Defense News, balak din ng Germany na maglaan ng napakalaking dolyar, 761 bilyon para sa kanilang militar mula ngayon hanggang 2030 na maglalagay dito bilang ika-4 na pinakamalaking gumagastos sa militar sa buong mundo. Kasunod ng Estados Unidos, China at Russia. At ang Rusya ang pangunahing pinangangambahan ng Germany. Pagkatapos ng lahat, ang Rusya ang nais kontrahin ng Germany, na siyang dahilan kung bakit bumibili ang Germany ng 3,500 tangke at mga armored na sasakyan ngayon. Nagsisimula ang mga dahilan na yan sa isang bagay na hindi gaanong gustong aminin ng Germany sa loob ng ilang taon. Hindi handa ang Germany para sa laban kontra Rusya. Ang Germany ay hindi handa sa loob ng maraming taon. Makikita ito sa kakulangan ng dedikasyon sa kanilang depensa at sa pagpapabaya sa pag-invest sa kagamitan sa loob ng ilang dekada. Ayon sa World Bank, ang huling beses na gumastos ang Germany ng 2% ng kanilang gross domestic product para sa militar ay noong 1971 na siya ring taon na bumagsak ang Soviet Union. Mula noon at hanggang sa mga nakaraang taon, ang paggastos ng bansa para sa depensa ay patuloy na bumababa. Noong 2005 bumaba sa pinakamababa ang gastos ng Germany sa depensa na 1.1% lamang ng kanilang gross domestic product. Pero kahit nagsimula na ng tuluyan ang digmaan sa Ukraine, hindi pa rin malaki ang ginagastos ng bansa. Tumaas ang pamumuhunan ng Germany sa militar mula ay 1.4% ng gross domestic product noong 2022 hanggang 1.5% noong 2023. Tandaan na hanggang sa anunsyo noong Hunyo na itataas nila ang rekomendasyon sa 2.5%, ang inirerekomendang gastusin ng NATO ay 2% ng gross domestic product para sa lahat ng miyembro nito. Matagal nang pinabayaan ng Germany ang kanilang militar. Maaring nagbabago na ito ngayon. Ang matagal na pagpapabaya ay nakasama sa kahandaan ng Pilipinas para sa digmaan. Noong Pebrero 2018 inulat ng United Kingdom Defense Journal ang isang dokumento na nagpapakita na kulang ang kagamitan ng Germany para harapin ang Russia. Ang dokumentong iyon ay nailabas noong panahon na nakatakdang gampanan ng Germany ang papel bilang leader ng Very High Readiness Joint Task Force ng NATO or Very High Readiness Joint Task Force na malinaw ang focus sa Russia at ipinakita ng dokumento na isang bagay ang tiyak, kulang ang Germany sa mga tangke. Ibinunyag ng dokumento na ang ika-9 na tank brigade ng Germany ay may 9 lang na gumaganang Leopard 2 noong panahong iyon, kahit na nangako itong magkakaroon ng
44 na handa pagdating ng pagkuha nila ng Very High Readiness Joint Task Force. Ang brigadang iyon ay mayroon ding 3 lang sa 14 na armored vehicles na ipinangako ng Germany. Base sa dokumento, ang kakulangan ay dahil hindi lang kulang ang binibiling tangke at armored vehicles ng Germany, kundi hindi rin nila kayang i-maintain ang mga kasalukuyang mayroon sila. Ang maliit na budget ng bansa para sa militar, kung ikukumpara sa kanilang gross domestic product, ay tila hindi sapat para sa mga piyesang kailangan sa maintenance. Mukhang ayaw din ng Germany na maglaan ng pera o oras para sa mga taong kailangan upang mapanatiling maayos ang ganitong mga sasakyan. Ang naging resulta ay isang lumulubhang imbakan ng mga tangke at armored vehicles na naging dahilan para pagtawanan ang Germany. Maraming ulat na umaasa si Putin sa mga tangke mula sa panahon ng Soviet para sa kanyang digmaan sa Ukraine. Ngunit hindi rin naman maganda ang kalagayan ng Germany kung kailangan nitong lumaban. Magmumula rin ito sa mga kasing lumang imbakan. Nagpatuloy pa ang Bruegel sa sarili nitong pagsusuri 6 na taon matapos nito. Noong 2021, mayroon lamang 340 tangke ang Germany. Iyan ay 8% lang ng 4,000 na mayroon ito noong 1,992 at 14% ng 2,000 at 400 na mayroon ito noong 2004. Sa madaling salita, hindi lang nabigong mapanatili ng Germany ang kanilang mga imbakan ng tangke, aktibo pa nilang binabawasan ang mga ito para mapaliit ng husto ang kanilang budget sa militar. Ayon kay Bruegel, naging kalakaran ito sa buong militar ng Germany na may 3,000 howitzers noong 1,972. Bumaba ito sa 100 at 20 na lang noong 2,000 at 21. Binawasan nila ng 50% ang imbakan ng kanilang mga fighter jet mula 1,972 hanggang 2,021. Ang Alemanya ay 3 dekada nang nagdidisarma sa sarili. Siguradong napangiti si Putin dito. Ang Alemanya ay isa sa pinakamayamang bansa sa Europa. Ang maliit na gastos sa militar ng Ukraine ang nagbigay ng pagkakataon kay Putin. Isa itong pagkakataon na hindi sinamantala ni Putin. Pero nandoon pa rin iyon. Kung nagtagumpay ang plano ni Putin, nasakop na sana niya ang Ukraine sa loob ng 1 linggo na magbibigay sa kanya ng malaking teritoryo para takutin ang Europa. Ang mas maliliit na bansang Baltic, tulad ng Estonia at Latvia, ay maaaring sumunod na iniisip ni Putin na hindi makakaganti ang NATO. Sa katotohanan, inaasahang mangunguna ang Alemanya sa labanan. Paano ito magagawa nito sa napakaliit na ginagastos sa militar? Ngayon, may nagaganap na pagbabago. Matapos mabigo ang mga unang plano ni Putin, nagising na ang natutulog na higanteng Europa mula sa mahabang pagkakatulog nito. Medyo natagalan ang Alemanya bago nagising. Ilang ulit pa nitong pinindot ang snooze button. Una, gaya ng ipinakita ng mababang paggastos nito kumpara sa gross domestic product noong 2,000 at 22 at 2,000 at 23. Pero tuluyan nang tumunog ang alarm at malaki na ang ini-invest ng Alemanya. Mga 1,000 tangke at 2,000 at 500 na armored na sasakyan. 3,000 at 500 kung isasama ang iba pa. Ang mga patriya ay mga sintomas lang ng paggising ng natutulog na higanting ito. Pero may iba pang mga dahilan kung bakit napili ng Alemanya na ngayon bumili ng napakaraming tangke at mga armored na sasakyan. Kabilang sa pangunahing dahilan ang kanilang mga obligasyon sa NATO. Hiniling ng NATO sa Alemanya na magdagdag ng 7 bagong brigada, nakatumbas ng halos 40,000 bagong sundalo. Ginawa ang kahilingang iyon noong Mayo ayon sa Business Standard. Bahagi ito ng pagsisikap ng NATO na taasan ang bilang ng mga hinihiling na brigada mula sa mga miyembro nito. Ang bilang na iyon ay dati ng 80 ayon sa isang hindi pinangalan ng mataas na opisyal ng militar ayon sa Business Insider. Inaasahan ngayon ng NATO na magbigay ang mga miyembro nito ng 120 hanggang 130 brigada 50% na pagtaas kumpara sa dati. Ang 7 bagong brigada ng Alemanya ay karagdagan sa 10 na nangako ang bansa sa NATO noong 2000 at 21. Hindi pa naibibigay ng Alemanya ang lahat ng 10 iyon. May deadline ang pagtatatag ng 8 hanggang 2030 habang ang ika-9 ay kasalukuyang itinatayo sa Lithuania at magiging handa sa 2027. Idagdag mo ang 10 brigada na ito sa 7 pa na hinihiling ng NATO at 17 na iyon. Dahil bawat brigada ay may humigit kumulang 5,000 sundalo, aabot ito sa kabuuang 8,500 sundalo na pangako
Ang mga sundalong iyon ay nangangailangan ng kagamitan at armor, maaaring mula sa Alemanya. Ang pagbili ng 3,500 tangke at mga armored fighting vehicle ay bahagi ng paghahanda ng mga brigada sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Russia. At kung pag-uusapan ang digmaan laban sa Russia, nauuwi ito sa isa pang dahilan kung bakit malaki ang puhunan ng Alemanya sa ganitong uri ng kagamitan. Gusto nitong maging handang lumaban ng patas sa isang digmaan laban sa mga puwersa ni Putin. Malaki ang naging pagsandig ni Putin sa mga tangke sa kanyang pananakop sa Ukraine noong Abril 2024 na naapektuhan ang pambansang interes. Pinapatunayan ng digmaan sa Ukraine na mananatili at lalaban ang mga tangke at tama ito, nakatuklas ang Ukraine ng sapat na panlaban sa mga tangke ng Russia gamit ang kanilang mga kamikaze drone at anti-tank missile. Walang nakapapaatras kay Putin sa paggamit ng kanyang mga pangunahing tangke sa labanan. Gayunpaman, mahirap balewalain na napakahalaga ng papel ng mga tangke sa mga unang tagumpay ng Russia noong kanilang unang pananakop. Mahalaga ring tandaan na malawak ding ginamit ng Ukraine ang mga tangke at mga armored na sasakyan. Nakatulong ang mga ito sa Ukraine na depensahan ang sarili laban sa mga tangke ng Russia at magsagawa ng mga kontra-opensiba sa mga sinakop na teritoryo nito. Maaaring itinuturing na luma na ang tangke bilang sandata bago ang digmaan sa Ukraine. Maraming kanluranin ang naniniwala sa pananaw na ang modernong militar ay dapat magtuon sa pagpapalakas ng kanilang hukbong panghimpapawid ayon sa pambansang interes. Ngunit magkaiba ang kung ano ang tila makatuwiran sa makabagong digmaan at ang ginagawa ni Putin. Ang mga tangke ay nananatiling sentro sa estratehiya ni Putin kung kailangan pa ng ebidensya. Iniulat ng militar ng Bulgaria na balak ng Russia na gumawa ng karagdagang 1,000 tangke pagsapit ng 2,000 at 28 at 3,000 pagsapit ng 2,000 at 35. Inulit ng Military Watch magazine ang pahayag na ito at dinagdag na pinipilit na ngayon ito ni Putin. Noong kasagsagan ng Unyong Sobyet, ang Russia ay gumagawa ng humigit kumulang 4,000 tangke taon-taon, kapareho ng bilang ng produksyon ng tangke sa kasalukuyan. Kung kaya talagang maabot ng Russia ang mga numerong ito sa kabila ng bigat ng mga parusa, ng kanluran ay hindi mahalaga. Ang mahalaga dito ay ang plano. Ipinapahiwatig ni Putin sa buong mundo na gagamit siya ng mga tangke sa anumang digmaan na kanyang sisimulan sa hinaharap, kabilang na ang kasalukuyang labanan sa Ukraine. Marami sa mga ito kung masusunod ang gusto ng leader ng Rusya. Ang planong pamumuhunan ng Alemanya sa 1,000 tangke at 2,000 at 500 na mga armored na sasakyan ay malamang na layuning direktang sagutin ang estratehiyang ito. Halos sinasabi na ni Putin sa NATO na gagamitin niya ito sa hinaharap. At kung balak ng Rusya na magdala ng libu-libong tangke sa labanan, balak ng Alemanya na maging handa na may sarili nitong maraming tangke. Sa totoo lang, maaaring sobrang hindi makatotohanan ang plano ng Rusya na gumawa ng libu-libong karagdagang tangke. Habang naghahanda ang Alemanya na bumili ng mga modernong tangke, si Putin ay desperadong nagpapadala ng 60 taong gulang na tangke sa Ukraine. Tingnan ang aming video para sa karagdagang detalye at ang implikasyon nito sa tangke ng Rusya. Mag-subscribe sa The Military Show para sa mga komentaryo tungkol sa mga importanteng pangyayari sa militar sa Europa.